Kumusta mga bata? Bago natin tatalakayin ang ating panibagong aralin ngayong umaga, ay manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Lahat po ba kayo ay kumakain na? Maganda kung ganun. Ngayon, bago tayo umupo, pakipulot muna ng mga basura na nakakalat sa inyong sahig at pakiayos na rin ang inyong upuan mga bata. Tapos na ba mga bata? Mabuti kung ganun. Ngayon, may itatanong ako sa inyo. Wala po bang liban sa inyo? Lahat po ba ay nandito sa ating klase ngayon? Maganda mga bata. Dahil dyan, bigyan ko kayo ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Mga bata, tapos na ba ang inyong takdang aralin na pinapagawa ko sa inyo kahapon? Maganda. Kung ganun, pakipasa dito sa aking harapan. Mga bata, ano ang tinatalakay natin kahapon? Sino ang makasagot kung ano ang tinatalakay natin kahapon? Oo, Kisi? Ano ang tinatalakay natin kahapon? Tama ang iyong sagot. Dahil tama ang iyong sagot, bigyan kita ng wow na palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Ngayon mga bata, may ipapagawa ako sa inyo. Meron akong ipapakita sa inyo na isang simpleng mapa ng komunidad at hihikayatin ko kayong lahat na mag-obserba. Kasi meron akong mga katanungan na ibibigay sa inyo. Naintindihan niyo ba ako mga bata? Mabuti kung ganon. Tingnan niyo ng mabuti ang aking pinapakitang simpleng mapa. Kung ano ang nasa loob. Handa na po ba kayo mga bata sa aking mga tanong? Mabuti kung ganon. Ang una kong tanong ay, ano ang napapansin ninyo sa mapa? Tumpak ang iyong sagot. Dahil tumpak ang iyong sagot, meron kang 3 palakpak. 1, 2, 3. Tumpak ang iyong sagot. Pangalawang tanong mga bata, ano ang napapansin ninyo sa ating mapa? Mabuting sagot. Dahil tumpak ang iyong sagot, meron kang Darna Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Darna! Ngayon mga bata, dito na naman tayo sa ating pangatlong tanong. Ano-ano ang mga lugar na makikita natin sa mapa? Uulitin ko, ano-ano ang mga lugar na makikita natin sa mapa? Tumpak ang iyong sagot. Dahil tumpak ang iyong sagot, meron kang amazing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing! So ngayon mga bata, dito na naman tayo sa ating pangatlong tanong. Sa inyong palagay, bakit mahalaga na malalaman ang kahulugan ng mga simbolo sa mapa? Tama. Dahil tama ang iyong sagot, meron kang wonderful clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wonderful. Ngayon class, dito naman tayo sa ating panghuling tanong. Paano natin malalaman kung ano ang ibig sabihin ng mga kulay at simbolo? Tumpak ang iyong sagot. Dahil tumpak ang iyong sagot, meron kang wow clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! So ngayon, ay may ipapagawa ako sa inyo. At ang tawag nito ay tugma mo kahulugan ko. Ang gagawin ninyo mga bata ay iguhit ang linya upang pagtugmain ang mga simbolo sa hanay A sa tamang kahulugan
dito sa Hanay B. Uulitin ko mga bata, ang gagawin ninyo sa ating gawain ngayong umaga ay iguhit ang linya upang pagtugmain ang mga simbolo sa Hanay A sa tamang Hanay sa kahulugan nito sa Hanay B. Uulitin ko ba mga bata? Ang gagawin ninyo ay iguhit ang linya upang pagtugmain ang mga simbolo sa Hanay A sa tamang kahulugan nito sa Hanay B. Gawin nyo ito sa loob ng 3 minuto. Naintindihan nyo ba mga bata? Mabuti. So meron akong ibibigay sa inyo. Sasagutin nyo yan mga bata ng 3 minuto. At pagkatapos nyong iguhit yung mga simbolo sa Hanay A, sa tamang kahulugan nito sa Hanay B, meron tayong mga tanong. Naintindihan nyo ba ako mga bata? Mabuti kung ganun. Tapos na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganun. Ngayon, ihanda ang iyong sarili dahil meron akong mga tanong dito. Unang tanong, bakit kulay asol ang karaniwang ginagamit para sa katubigan sa mapa? Eliza, tumpak ang iyong sagot. Dahil tumpak ang iyong sagot, meron kang amazing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing! Ngayon, dito tayo sa ating pangalawang tanong. Mga bata, dito tayo sa ating pangalawang tanong. Ano ang natutulong ng mga simbolo upang madali nating maintindihan ang mapa? Well, tama. Dahil tama ang iyong sagot, meron kang Darna Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Darna! So, ngayon mga bata, dito naman tayo sa ating pangatlong tanong. Ano kaya ang mangyayari kung walang simbolo ang ating mapa? So, ano kaya ang mangyayari mga bata kung wala tayong simbolo ng mapa? Jayan. Tama. Dahil tama ang iyong sagot, meron kang mabuti club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mabuti, mabuti, mabuti. Ngayon, dito tayo sa ating pang-4 na tanong. Panghuling tanong. Paano tayo matutulungan ng kaalaman sa mga simbolo sa mapa sa ating pang-araw-araw na buhay? Uulitin ko mga bata. Paano tayo matutulungan ng kaalaman sa mga simbolo sa mapa sa ating pang-araw-araw na buhay? Jackie Lou, tumpak ang iyong sagot. Dahil tumpak ang iyong sagot, meron kang amazing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing! So ngayon mga bata, alam kong meron na kayong natutunan sa ating tatalakayin ngayong umaga. Ito ang ating bagong tatalakayin ngayong umaga mga bata. Pero bago pa man, mga bata, meron tayong mga isa pang katanungan para sa lahat. Handa na po ba kayong makinig sa ating panibagong aralin ngayong umaga mga bata? Handa na. So dahil handang-handa na kayo, ang ating tatalakayin ngayong umaga ay mga simbolo sa mapa. Diba? Ito yung ginagawa natin kanina. Ito yung panibagong aralin natin ngayong umaga. Ang mga simbolo sa mapa. Pero bago pa man, pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay
Natutukoy ang mga simbolo sa mapa at ang kahulugan nito tulad ng asol para sa katubigan, kayumanggi para sa kabundukan, at berde para sa kapatagan. Naipaliliwanag ang kahulugan ng mga simbolo sa mapa sa tulong ng panuntunan, tala ng mapa, at nagagamit ito sa pagbabasa ng simpleng mapa. At nagpapakita ng interest at aktibong pakikilahok sa pagtukoy at pag-unawa sa mga simbolo sa mapa. Naipapakita ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng mapa at mga simbolo nito sa pag-unawa sa mapa. Ngayon, ang ating panibagong aralin ay ang mga simbolo sa mapa. Ang mga simbolo sa mapa. Ang mga simbolo sa mapa ay isang larawan o representasyon sa papel ng isang lugar na maaaring kabuuan man o bahagi lamang nito na nagpapakita ng pisikal na katangian, mga lungsod, kabisera, daan at iba pa. Ngunit, hindi natin agad maunawaan ang isang mapa kung wala itong mga simbolo. Ang mga simbolo sa mapa ay ang larawan, kulay o tanda na kumakatawan sa mga bagay na makikita sa isang lugar. Hindi inilagay ang tunay na anyo ng mga bagay dahil magiging masikip at magulo ang mapa. Kulay ang gumagamit tayo ng mga simbolo. Kaya, gumagamit tayo ng mga simbolo. Bakit gumagamit tayo ng mga simbolo sa mapa, mga bata? Dahil ang mapa ay gumagamit ng iba't ibang simbolo upang kumakatawan sa iba pang bagay. Ginagamit ang mga simbolong ito upang ipahiwatig ang ilang mga bagay, katangian, at iba pang impormasyon ukol sa mga lugar. Nagtuturo ito ng eksaktong kinalalagyan ng isang lugar o pook at ng mga natatagpuan dito. So mga bata, ang mga simbolo sa mapa. So, ang mga simbolo sa mapa ay merong burol, bundok, bulubundukin, talampas, kapatagan, kagubatan, katubigan, lawa, talon, ilog. Yan ang mga simbolo sa mapa. At meron ding kabahayan, paaralan, simbahan, at ospital. So yan ang makikita natin sa mapa. Kaya kung walang mapa, hindi natin alam kung saan tayo patungo o kung anong lugar yun. Kaya dahil sa mapa, ito ay nakakatulong para matagpuan natin ang isang lugar na pupuntahan natin. Bukod dito, mayroong tinatawag na panuntunan o tala ng mapa. Ito ay isang bahagi ng mapa na nagpapahiwatig o nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng bawat simbolo. Para itong gabay na tumutulong sa atin upang mas maintindihan ang mapa. Halimbawa, kung makakita tayo ng maliit na larawan, puno sa mapa, nalalaman natin sa tala ng mapa o legend na ito ay kagubatan. So kung makikita natin sa mapa ang isang puno, so malalaman natin na yun ay kagubatan. Kung may simbolo naman na cross, maaaring ito ay ospital. So kung makakita din tayo ng cross sa mapa, yun din ay tinatawag na ospital. O yung nasa isip natin ay ospital. At tama yun. Mahalaga ang pag-unawa sa mga simbolo dahil napapadali nito ang pagbabasa ng napapadali ng mapa. So, uulitin ko mga bata, mahalaga ang pag-unawa sa mga simbolo dahil napapadali nito ang pagbabasa ng mapa. So, napadali ang pagbabasa ng mapa. So, importante ang mapa dahil mapadali natin na maunawaan
kung anong lugar ang pupuntahan natin dahil sa mapa. Nakikilala natin ang mga iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. At dito rin makikilala natin mga bata ang mga anyong lupa at anyong tubig gamit ang mapa. Nagagamit natin ito sa paglalakbay at paghahanap ng lugar. Oo. So ang mapa ay magagamit rin natin kung maglalakbay tayo, kung pupunta tayo sa ibang lugar. Gamit na gamit natin ang mapa. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalaga ang mapa, lalo na kung tayo ay pupunta sa bagong lugar. Kung marunong tayong bumasa ng simbolo, mas madali nating matukoy kung nasaan tayo at kung saan tayo pupunta. Tama, mga bata. Ang simbolo ay nakakatulong sa atin para hindi tayo maligaw. Ulitin ko mga bata, ang simbolo sa mapa ay nakakatulong para hindi tayo maligaw. Para hindi tayo maligaw ng pinagdadaanan. Yan ang dahilan kung bakit importante sa atin na matuto tayong tumingin sa mapa. Matuto tayong kumikilala kung ano ang nasa loob ng mapa para malalaman natin. Ngayon mga bata, ang gagawin ninyo ay ang gagawin ninyo mga bata ay gumawa kayo ng sariling mapa. Uulitin ko, gumawa kayo ng sariling mapa. At hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ang gagawin ninyo ay gagawa ng simpleng mapa ng inyong komunidad. Halimbawa, paligid, paaralan, paligid ng paaralan o bahay. Yun ang gagawin niyo ngayon mga bata sa inyong grupo. So, ang mga hakbang natin ay gumagamit ng isang puting papel. Lagyan ito ng bababa sa simbolo tulad ng paaralan, ilog o dagat, bundok o burol, kalsada, ospital o simbahan. Pagkatapos, mga bata, ay kulayan ninyo ang mga simbolo. Mga bata, naintindihan niyo ba ako? Mabuti kung ganon. Tapos na ba mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, meron tayong mga tanong at ang gagawin ninyo ay sasagutin ninyo. Ang gagawin ninyo ay piliin ang tamang sagot at isulat ang titik ng wastong sagot. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti kung ganun. Piliin ang tamang sagot at babasahin ng mabuti. Isulat sa buong papel ang inyong sagot mga bata. Tapos na ba mga bata? Hindi pa. Bigyan ko kayo ng 3 minuto para sa pagsagot ng ating pagtataya ngayong umaga mga bata. Tapos na ba mga bata? Hindi pa. So bigyan ko kayo ng 10 minuto para sa pagsasagot ng ating pagtataya ngayong umaga. Sasagutan ng mabuti at isulat ang titik ng tamang sagot. Tapos na ba mga bata? Mabuti. Dahil tapos na kayo, pakipasa dito sa aking harapan. So ngayon mga bata, sa inyong takdang aralin, gumuhit
takdang aralin, gumuhit ng isang simpleng mapa ng inyong komunidad, halimbawa, paligid ng inyong bahay o barangay, sa isang puting papel. Isulat ninyo ang iyong takdang aralin sa isang maputing papel. Mga dapat gawin mga bata. Gumawa ng isang tala ng mapa sa ibabang bahagi ng papel at ipaliwanag ang kahulugan ng bawat simbolo. Maglagay ng hindi bababa ng 5 simbolo tulad ng paaralan, ilog o dagat, kalsada, ospital o simbahan, bundok o kapatagan, at mga bata, kulayan ang mga simbolo ayon sa tamang kulay. Una, asol, katubigan. Kayumanggi, para sa kabundukan. Berde, para sa kapatagan. At mga bata, sagutin ang tanong sa likod ng malinis na papel. Ang tanong ay, bakit mahalaga ang mga simbolo sa mapa sa ating pang-araw-araw na buhay? Magbigay ng 2 o 3 pangungusap mga bata. At para sa pamantayan ng ating pagmamarka, para sa ating takdang aralin, tamang simbolo, 5 puntos, tamang kulay, 5 puntos, kumpletong tala ng mapa, 5 puntos, maayos at malinis na gawa, 3 puntos, maikling paliwanag, 2 puntos, kabuuan ay 20 puntos. Maikling paliwanag, 2 puntos, at ang kabuuan ay 20 puntos. Naintindihan niyo ba ako mga bata? Mabuti kung ganun. Kung naintindihan niyo ako mga bata, meron akong isang tanong para sa lahat. Paano nakakatulong ang mga simbolo at tala ng mapa sa mas madaling pag-unawa sa isang mapa? Uulitin po, paano makakatulong ang mga simbolo at tala ng mapa sa mas madaling pag-unawa sa isang mapa? Paano nakakatulong ang mga simbolo o tala ng mapa na mas madaling pag-unawa sa isang mapa? Tumpak ang iyong sagot. Dahil tumpak ang iyong sagot, meron kang wow clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Yun lang nagtatapos ang ating bagong aralin ngayong umaga mga bata. Maraming salamat. Sana sa susunod na ating aralin ay ganun pa rin kayo ka-interesado. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Ngayon, bigyan natin ng 5 palakpak ang ating sarili. 1, 2, 3.